Kabayan, simulan natin ang video na ito sa isang kwento na sigurado akong nangyari na sa inyo o sa kakilala nyo. Imagine this. Nasa airport kayo, ready na mag-board. Excited na si nanay at tatay sa bakasyon, pero biglang tumunog ang speaker. Attention passengers, Flight 5J blah blah is delayed due to operational requirements. Una, 1 hour delay lang. Okay lang, kaya pa maghintay. Tapos naging 2 hours, naging 3 hours. Gutom na kayo, mainit na ang ulo ng lahat. Maya-maya, lumabas ang ground staff na may dalang cart. Namimigay sila ng isang box ng biscuit at isang maliit na bote ng tubig. O minsan isang sandwich na palaman ay ham na kasing nipis ng papel. Dahil gutom na si Lolo, tinanggap niya ang sandwich. Kumain siya. At dahil mabait tayong mga Pilipino, nag-thank you pa tayo sa staff. Salamat po. Buti na lang may pagkain. Kabayan, stop. Alam nyo ba na sa sandaling tinanggap nyo ang sandwich na yan at nanahimik na kayo sa isang tabi, posibleng naisahan na kayo ng airline? Ang tawag namin dito ay the sandwich trap. Ang sandwich na yan ay nagkakahalaga lang ng 50 piso. Pero ang pera na dapat ibayad sa inyo ng airline dahil sa abala ay pwedeng umabot ng libu-libong piso. Pero dahil tinanggap nyo na ang sandwich, ang akala ng marami ay quits na, bayad na. Mali. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano singilin ng airlines. Ito ang Air Passenger Bill of Rights na sadyang hindi nila ipinapaliwanag ng malinaw sa speaker. Pag-usapan natin ang delay. Sa batas ng Pilipinas, may magic numbers na dapat nyong tandaan. 3 hours at 6 na hours. Simulan natin sa 3-hour delay. Kapag ang flight nyo ay na-delay ng 3 oras o higit pa, automatic na may karapatan kayo sa refreshments. Kasama dyan ang pagkain, inumin, at access sa communication, tawag o text/internet. So tama naman na binigyan kayo ng sandwich. Pero hindi dyan nagtatapos. Karapatan nyo ring i-rebook ang flight o i-refund ang ticket kung ayaw nyo nang tumuloy nang walang penalty. Pero ang totoong labanan ay nasa 6 na oras na delay. Ito ang tinatawag na terminal delay. Kapag umabot na ng 6 na oras ang delay, sa mata ng batas, canceled na ang flight na iyan. Kahit pa sabihin nilang lilipad pa rin mamaya, considered canceled na yan. Ano ang karapatan nyo dito? Dito na papasok ang compensation. Kung ang dahilan ng delay ay kasalanan ng airline, halimbawa, nasira ang eroplano, kulang ang crew o operational issues, obligado silang bayaran kayo. Ano ang makukuha nyo? Una, full refund ng ticket price. Pangalawa, kung gusto nyo pa ring tumuloy, kailangan nila kayong i-endorse sa ibang airline na may available flight. At pangatlo, compensation na katumbas ng value ng ticket nyo or cash compensation depende sa layo ng biyahe. Plus, kung inabutan kayo ng gabi, sagot dapat nila ang hotel accommodation, transfer papuntang hotel at pagkain. Hindi pwedeng matulog si Lolo sa sahig ng airport. Pero teka lang, may malaking EF. Logic check. Ang cash compensation ay valid lang kung airline fault ang dahilan. Paano kung bagyo? Paano kung sumabog ang bulkan? Paano kung air traffic congestion sa NAIA na hindi kontrolado ng airline? Ang tawag dyan ay force majeure. Kapag force majeure o gawa ng Diyos/kalikasan, walang cash compensation. Bakit? Kasi hindi naman kasalanan ng airline na bumabagyo. Ang ibibigay lang nila ay rebooking at refund pero walang extra cash at madalas walang hotel. Dito madalas mag-away sa counter. Sisigaw ang pasahero. Sabi sa YouTube may bayad daw. Sasagot ang staff, "Sir, bagyo po sa pupuntahan nyo. Hindi po namin kasalanan." Kaya ang unang tip ng bantay, kapag na-delay ang flight, lumapit sa counter ng mahinahon at itanong ang magic question, "Miss, ano po ang reason ng delay? Operational ba o force majeure?" Hingin ang Certificate of Desistance o Certificate of Delay. Ipasulat sa papel ang dahilan. Kapag nakasulat na aircraft maintenance o crew scheduling, bingo, airline fault yan. Huwag makontento sa sandwich.
hingin ng compensation form. Pero paano kung canceled na talaga ang flight bago ka pa makapunta sa airport? Paano kung sinabi nilang travel fund na lang ang ibabalik sa'yo, pero gusto mo ng cash? At paano kung pumayag ka sa travel fund pero nag-expire naman? Pera mo pa rin ba yun? Yun ang pag-uusapan natin sa part 2, ang voucher trap. Dumako na tayo sa part 2, ang tinatawag nating the voucher trap o yung paboritong offer ng airlines, ang travel fund. Ganito ang senaryo. Nakatanggap ka ng email o text message. We regret to inform you that your flight has been canceled. Nakaka-high blood, di ba? Sa ilalim ng email, may malaking button na nakalagay, Convert to Travel Fund. Ikiklik mo ito kasi akala mo ito lang ang choice mo. Isipin mo, sige na nga, sa susunod na lang kami magta-travel. Kabayan, wait. Bago mo i-click ang button na yan, intindihin mo muna ang kapalit. Ang travel fund ay hindi cash. Ito ay store credit. Hawak nila ang pera mo. At magagamit mo lang ito sa airline na yon. Ang mas masakit, may expiry date ito madalas. Isipin mo, nagbayad ka ng 20,000 piso para sa ticket ni lolo at lola. Na-cancel ang flight, ginawa mong travel fund. E paano kung sa susunod na taon, sumakit ang tuhod ni lolo at hindi na pwedeng bumiyahe? Paano kung wala na kayong planong magbakasyon? Anong mangyayari sa 20,000 piso pagkalipas ng 1 year o 2 years? TY. Thank you. Burned. Talo ka. Ito ang batas na tinatago nila sa terms and conditions. Kapag ang airline ang nag-cancel ng flight, airline-initiated cancellation, karapatan mong makuha ang full refund sa original payment method. Uulitin ko, original payment method. Kung nagbayad ka gamit ang credit card, dapat ibalik nila sa credit card mo. Kung nagbayad ka ng cash, dapat ibalik nila ng cash. Hindi nila kayo pwedeng pilitin na tanggapin ang travel fund. Bakit nila pinipilit ang travel fund? Kasi cash flow yan. Gusto nilang hawakan ang pera nyo. Kapag kinuha mo ang cash refund, lumalabas ang pera sa kumpanya nila. Kaya sa website nila, tago ang refund button pero sobrang laki ng travel fund button. So ano ang gagawin nyo? Kapag na-cancel ang flight, huwag mag-panic click. Hanapin ang option na refund to original payment method. Kung wala sa app, tumawag sa hotline. Pumunta sa ticketing office. Sabihin sa agent, I do not accept the travel fund. I want a full refund reversed to my account. Oh, matagal ang proseso. Minsan inaabot ng 30 hanggang 60 days bago bumalik ang pera sa card. Pero mas okay na yung mabagal na bumalik ang pera kaysa pera na mag-e-expire at mawawala ng parang bula. Lalo na sa seniors, ang cash ay pwedeng ipambili ng gamot, pagkain o pang-check-up. Ang travel fund, papel lang yan. Pero teka lang, may exception dito. Paano kung ikaw ang nag-cancel? Example, hindi na-cancel ang flight, lilipad sila. Pero biglang nagbago ang isip mo o nagkasakit ka, kaya ikaw ang aatras. Dito, iba ang usapan. Kapag voluntary cancellation o ikaw ang may ayaw, wala kang karapatan sa full refund unless bumili ka ng refundable ticket na mahal. Dito, swerte ka na kung oferan ka nila ng travel fund. Kaya maging wise. Alamin kung sino ang may kasalanan. Sila ba ang umayaw o ikaw? Kung sila ang umayaw lumipad, kuhain ang pera, huwag pautangin ang airline. Ngayon, paano naman ang gamit nyo? Nakarating kayo sa destination pero ang maleta nyo, basag. O mas malala, wala. Nawawala. Sabi ng staff, sorry sir, fill up lang kayo ng form tapos tawagan namin kayo. Uuwi ka ba? Or hihingi ka ng bayad on the spot? Magkano ba ang halaga ng nawawalang brief at sapatos ni tatay? Narito na tayo sa part 3, ang bangungot sa baggage carousel. Dumating na kayo sa destination. Excited na si Lolo lumabas ng airport. Hinihintay niyo ang maleta. Umikot na ang conveyor belt ng 10 beses. Nakuha na ng lahat ang bag nila. Kayo na lang ang naiwan, wala ang bag niyo. O kaya naman dumating nga ang bag, pero basag ang hard case, sira ang zipper at nakabukas ang laman. Ano ang gagawin niyo? Ang normal na reaksyon ng senior na pagod sa biyahe ay ganito. Hayaan mo na, anak,
Uwi na tayo, pagod na ako, i-email na lang natin sila bukas. Kabayan, huwag. Ito ang pinakamalaking pagkakamali. Sa sandaling lumabas kayo ng arrival area o customs zone nang hindi nagrereklamo, game over. Mahirap nang patunayan na sa airline nasira ang bag nyo. Sasabihin nila, baka sa taxi nasira yan o sa bahay nyo. Kaya ito ang golden rule, file a report on the spot. Hanapin agad ang baggage assistance counter bago lumabas ng airport. Hingi ng PIR o Property Irregularity Report. Ito ang ebidensya na ang airline ang may kasalanan. Kapag wala kayong PIR, walang claim. Ngayon, pag-usapan natin ng pera. Magkano ang ibabayad nila kung nawala, lost o nasira, damage ang bagahe? Dito maraming nagugulat. Akala ng iba kung Louis Vuitton ang bag nila na worth 100,000 piso, babayaran sila ng 100,000 piso. Mali. Ang bayaran sa airline ay hindi base sa brand, kundi base sa kilo. Yes, tinitimbang nila ang perwisyo. Sa international flights, sa ilalim ng Warsaw o Montreal Convention, ang bayad ay humigit kumulang $20 USD per kilo o nasa 1,000 piso kada kilo. So kung ang nawawalang bag ni tatay ay 20 kilos, 20 kilos times $20 ay katumbas ng $400 USD, around 20,000 pesos. Yan lang ang limit. Kahit pa may mamahaling suit o relo sa loob, yan lang ang ibabayad nila. Yan less nag-declare kayo ng excess valuation bago lumipad na may bayad. Kaya payo ng bantay sa seniors. Huwag maglagay ng alahas, cash o mamahaling gamit sa check-in baggage. Sa hand carry lang dapat yan. Kasi kapag nawala ang check-in, kilo-kilo lang ang bayad. Isa pang senaryo, delayed baggage. Hindi nawala, pero naiwan sa Manila. Darating daw bukas. Paano yan? Wala kayong damit. Wala ang maintenance medicine ni Lola na dapat ay nasa hand carry gaya ng sabi namin sa previous video. Wala kayong toothbrush, karapatan yung humingi ng first needs compensation o overnight kit. Maraming airline ang nagbibigay ng cash, halimbawa 2,000 piso, para makabili kayo ng underwear, damit pampalit at toiletries habang hinihintay ang bag. Pero hindi nila ito iaabot ng kusa. Kailangan nyo itong hingin sa counter. Sabihin nyo, I need an overnight kit or cash allowance for basic necessities. Huwag mahihiya. Karapatan nyo yan dahil abala yan. So alam na natin ang karapatan sa bagahe. Pero paano kung hindi bagahe ang naiwan? Paano kung ikaw mismo ang hindi pinasakay dahil overbooked daw ang flight? Sabi nila puno na. Pero may ticket ka at nag-o-offer sila ng pera para sino mang gustong mag-volunteer na magpaiwan. Ito ay isang auction, isang subasta. Paano ka makakakuha ng pinakamalaking offer? Pwede ka bang kumita ng $500 hanggang $1,000 dahil lang sa overbooking? Narito na tayo sa part 4 at ito ang paborito kong topic dahil dito talaga pwedeng kumita ng extra cash ang mga wise na travelers. Ang tinatawag na overbooking at ang sining ng voluntary bumping. Siguro ay narinig nyo na ang terminong ito. Dumating kayo sa gate ready to board pero biglang nag-announce ang airline, "Ladies and gentlemen, this flight is overbooked. We are looking for volunteers to give up their seats." Bakit nangyayari ito? Legal ba ito? Yes, legal po ang overbooking. Ang mga airlines ay sadyang nagbebenta ng mas maraming ticket kaysa sa upuan ng eroplano dahil alam nila, base sa statistics, na laging may mga pasaherong hindi sumisipot o no-show. Pero minsan, malas lang dumarating lahat ng pasahero. Sobra ang tao, kulang ang upuan. Dito na nagkakaroon ng problema at dito rin nagbubukas ang oportunidad para sa inyo. Kapag narinig nyo ang announcement na naghahanap sila ng volunteer, huwag munang magtaas ng kamay agad-agad. Ito ay isang negosasyon, isang auction o subasta. Sa simula, mag-o-offer ang airline ng mababang halaga, halimbawa, $200 travel voucher at libreng rebooking sa next flight. Maraming pasahero ang kakagat dito. Pero kayo, bilang nanonood ng bantay, alam nyo na hindi yan ang best offer.
Manatiling nakaupo. Hayaan niyong tumaas ang presyo. Kapag walang kumagat sa $200, itataas nila yan sa $400. Kapag wala pa rin, gagawin nilang $600 plus hotel accommodation at meals. Sa US at ibang international flights may mga kwento na umaabot ito ng $1,000 hanggang $2,000 cash or check para lang bumaba ang pasahero. Ang susi dito ay pasensya. Kung hindi naman kayo nagmamadali at kung okay lang kay lolo at lola na magstay ng extra night sa hotel na sagot ng airline, pwede kayong mag-volunteer kapag mataas na ang offer. Tandaan, cash is king. Hanggat maaari, humingi ng check or cash kaysa sa travel voucher na may expiry date at restriction. Pero may malaking babala. Iba ang voluntary sa involuntary. Kung kusa kayong pumayag kapalit ng pera, good deal yan. Pero paano kung walang nag-volunteer? Dito na nagiging involuntary denied boarding. Pipili ang airline ng ibababa, gusto man nila o hindi. At kadalasan, ang target nila ay ang huling nag-check-in o ang mga bumili ng pinakamurang ticket. Kapag sa pilitan kayong ibinaba, iba ang karapatan nyo dito. Mas mataas ang required compensation ng batas at kailangan nilang ibigay ito sa inyo kaagad. Kaya ang payo ko sa seniors na nagta-travel, kung marinig nyo ang overbooked announcement, huwag matakot. Makinig sa offer. Kung ang offer ay sandwich at rebooking lang, dedmahin. Pero kung ang offer ay cash na mas mahal pa sa binayad nyong ticket at sagot lahat ng hotel at pagkain, abay pag-isipan nyo na. Baka ito na ang chance na mabawi ang gastos sa bakasyon. Pero siguraduhin munang confirmed ang next flight nyo bago ibigay ang boarding pass. Show me the money and the next ticket first. Yan dapat ang mindset. Ngayon, paano naman ang mga buwis o taxes? Alam nyo ba na sa bawat ticket na binibili nyo, malaking porsyento dyan ay napupunta sa gobyerno at hindi sa airline? Paano kung hindi kayo natuloy lumipad dahil na late kayo ng gising? Kasalanan nyo, di ba? So, forfeited na ang ticket. Pero, alam nyo bang pwedeng bawiin ang taxes na binayad nyo? Lalo na ang travel tax at fuel surcharge? Maraming senior ang hindi nakakaalam nito, kaya ang pera ay naiiwan sa airline. Narito na tayo sa huling yugto ng ating serye. At ito ang impormasyon na madalas ay thank you na lang para sa mga airlines dahil hindi ito kiniklaim ng mga pasahero. Pag-usapan natin ang sitwasyon kung saan ikaw ang may kasalanan. Halimbawa, na-traffic ka sa EDSA, tinanghali ka ng gising, o naiwan mo ang passport mo kaya hindi ka umabot sa flight. Pagtingin mo sa ticket rules nakasulat, non-refundable. Ibig sabihin, dahil kasalanan mo, hindi na ibabalik ang pera. Ang normal na reaksyon ng karamihan ay tanggapin na lang ang pagkatalo. Sayang ang 10,000 piso, pero wala tayong magagawa, kasalanan ko eh. Pero kabayan, dyan kayo nagkakamali. May malaking pagkakaiba ang base fare sa taxes and fees. Totoo yung binayad nyo para sa upuan, forfeited na yon. Pero yung binayad nyo para sa terminal fee, fuel surcharge, at lalo na ang Philippine Travel Tax na 1,620 pesos, ay hindi pag-aari ng airline. Ang mga ito ay pass-through charges. Kinokolekta lang ito ng airline para ibayad sa gobyerno o sa airport authority. Pero ang logic nito ay simple. Kung hindi ka sumakay ng eroplano, hindi mo ginamit ang terminal, at hindi ka nakadagdag sa bigat ng eroplano para sa gasolina. Sa makatuwid, wala silang karapatang ibayad yun sa gobyerno at lalong wala silang karapatang ibulsa yon. Dapat itong ibalik sa'yo. Isipin nyo, kung ang travel tax ay 1,620 piso at dalawa kayong hindi nakalipad, may 3,240 piso kayong pwedeng bawiin. Pambili na rin yun ng groceries o gamot. Ang problema, hindi ito automatic refund. Walang kusa sa negosyo. Kailangan nyo itong i-request. Ang tawag dito ay tax refund request. Pumunta sa website ng airline, hanapin ang refund section at iselect ang refund of unused taxes. Kahit promo fare pa yan o non-refundable ticket, ang taxes ay laging refundable.
Oo, minsan may maliit na processing fee pero mas mabuti nang may makuha kaysa wala. Huwag hayaang maging donation sa airline ang pera na pinaghirapan nyo. Isa pang pahabol na paalala para sa ating mga seniors, ang 20% senior citizen discount at VAT exemption. Maraming nagbo-book online ang nakakalimot i-check ang box na senior citizen, kaya nababayaran nila ng buo ang ticket. Tandaan kapag domestic flight, malaki ang bawas niyan. Kung nakalimutan niyong i-apply ang discount online, pwede niyo itong subukang i-adjust sa airport ticketing office. Bagaman mahirap at depende sa airline policy, pero ang pinakamahalaga ay maging wais sa susunod. Double check bago mag-pay. Bilang pagtatapos, i-recap natin ang money back guarantee guide natin. Una, huwag magpasilaw sa sandwich kapag delayed ang flight. Alamin kung may cash compensation rights. Pangalawa, iwasan ang voucher trap o travel fund kung airline ang nag-cancel. Cash is king. Pangatlo, i-report agad ang sira o nawawalang bagahe bago lumabas ng airport para sa kilo-based compensation. Pang-apat, gamitin ang overbooking bilang oportunidad para sa voluntary bumping auction. At panglima, i-claim ang unused taxes kapag naiwan ng eroplano. Kabayan, ang pera ay hindi madaling kitain. Ang bawat piso na matitipid o mababawi natin mula sa airline ay malaking tulong sa pamilya, lalo na sa maintenance medicine ng ating mga magulang. Huwag mahiyang magtanong, huwag mahiyang mag-demand. Karapatan niyo yan bilang paying passenger. Sana ay nabuksan ng video na ito ang isipan nyo na hindi laging talo ang pasahero. May laban tayo, basta alam natin ang batas. Kung natapos mo ang video na ito at handa ka ng singilin ang dapat ay sayo, gusto kong makita ang commitment mo sa comment section. I-comment sa ibaba ang salitang refund. Isigaw natin sa comment section para malaman ng airlines na gising ang mga Pilipino. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at i-share ito para maging wise din ang iba. Maging bantay sa inyong karapatan at maging bantay sa inyong bulsa. Ingat sa biyahe.